Thank you, Miss or Sir Icar. Sa tanong niyo, sabi niya may alaga daw siyang pug. Ang weight is 6.8 kilos. Pedigree adult mini ang pagkain niya. Ano need gawin to change or shift for SDN42? Ayan, so salamat sa tanong niyo. May comment pa siyang kasunod na ang tinatanong niya ilang meals per day ang kailangan niya ipakain sa dog niya kapag fully shifted na sa SDN, Super Dog Nutrition, the best dog food in the multiverse. So, magandang decision po yan, no? Unang-una sabihin ko sa inyo, you have made the best decision ever for your dog. Kasi po, alam nyo, yung SDN42, napakaganda po talaga ng formulation yan. We formulated this 9 years ago, and since then, we never looked back. Wala kaming in-improve kasi sobrang perfect ng formula. And we've been using SDN42 on all our dogs sa Manalo K9 purely, no? Sometimes we use also SDN42 beef or SDN28 or SDN21, pero mainly SDN42 original ang pinapakain namin on all our dogs, pati yung mga nagpapatrain sa amin, no? We have about mga 35 dogs from clients na pinapatrain sa amin habang nasa sa amin sila. We feed them SDN42 at natutuwa yung mga owners kasi pag bumabalik sa kanila, ang ganda ng katawan ng aso nila, ang ganda ng coat, etc. So ito po, no, ano daw yung kailangan niya gawin? Okay, unang-una, meron kasing transition style or technique na ginagawa usually, no, na una, papakain mo muna sa aso mo ay, di ba, usually pinapakain mo sa aso mo yung dati niyang food and then ililipat mo na siya dun sa bago niyang food, pero wag muna agad-agad. Ang ginagawa muna 25% ng bagong food, 75% ng lumang food. Tapos mga few days yan or kahit mga 1 week. Tapos after that week, ano naman, 50-50 na. 50% ng bagong dog food, 50% ng old dog food. Ayan, so 1 week na naman yon or a few days. Tapos, on the third week or third stage ay 75% na nung bagong dog food and 25% na lang ng lumang dog food. And then after another week or a few days ay kumpleto na, full na yung bagong dog food, which in this case is SDN42, the best dog food in the multiverse. So, yan ang pwede niyong gawin. And it makes sense din naman para hindi mabigla yung tiyan kasi alam niyo pagka mga dogs, lalo na may mga dogs po kasi na alam niyo yan, very sensitive sila sa changes sa food nila. For example, mga Rottweilers, mga German Shepherds, very sensitive ang mga digestive system yan. Konting bago, konting magdagdag ka sa diet nila or may nilagay ka mga pampalasa or hindi sanay yung tiyan niya, magda-diarrhea kagad, lalambot kagad yung poops, etc. So, yan yung may re-recommend nating transition technique kapag meron kayong ganong aso. Okay, yung slow stage na pag-transition into the new dog food. Pero, for me, no, I have dogs. Most of my dogs are not sensitive naman sa digestive system nila. And I would recommend ganito lang. Old dog food mo, tapon mo na. O bigay mo na lang sa ibang aso. Lalo na kung ang dog food naman ang pinapakain mo ay puro fillers, no? Babasahin mo yung ingredients list niya. Nandiyan naman sa packaging niya yan. Makikita mo karamihan nung nakasulat doon, lalo na yung mga first 5 na ingredients doon sa list, yun yung pinaka-voluminous, pinaka-maraming laman ay mga wheat, soya, corn, oats, rice. So pagka ganyan po yung mga yung mga laman or cereals, iba from Australian cereals, maganyan, ay karamihan yan puro darak, trigo nga yung laman nung dog food. Konti lang yung karne. So pwede mo pakain yan sa mga baboy ninyo or sa mga manok. Pwede yan. Sa mga karapate kung kakainin nila. Kasi puro plant materials. Ngayon, kung mag-shift kayo sa SDN na mostly animal materials, no, na mataas sa protein, 42% is the highest in dog food brands, no, 42% sa sa actual composition. Iba kasi sinasabi nila ang taas ng protein content nila or taas ng meat content nila. Halimbawa, sabihin nila 70% meats. Ayun pala, yung 70% meats ay noong moisturized pa or moisturized
hydrated pa yung meats. Ibig sabihin, nagdagdag sila ng 70% na meat, pero fresh yon. Ibig sabihin, pagka nawala yung moisture nun, kasi tinatanggal yung moisture pag ginagawang kibbles na dog food, ay ano na lang, matitira na lang doon 25 or mga ano na lang, 30% na lang nung volume. Kaya actually maliit ang percentage ng protein nila, ng meat content nila, kung i-consider niyo na dry yung material. Kasi yung nilalagay naman nilang grains ay usually dry naman ng grains, di ba? Mais, dry yan eh. Nilalagay sila ng rice bran, ayan, mga dry yan. Pero pagka nilalagay nilang meats, ay sabihin nila, ang dami-dami nilang meats. Pero ang totoo nun, yung meat naman na yun, pagka tinuyo na, 70% nun ay water lang, ay lumiliit na yung mga meats nila. Kaya SDN42 po ang pinaka-rich sa lahat ng mga dog foods, may kinalaman sa animal material. Actually, mahal po kasi yung animal material, kaya tinitipid yan ng ibang dog food, lalo na yung mga commercial dog food, tinitipid nila yan, konting-konti lang nilalagay natin. Pero sa atin kasi, yung SDN42, ginawa po natin yan for our dogs, for my dogs. Actually, mga dogs ko at home, sila yung unang-unang kumain ng SDN42 at nakita ko talaga yung napakagandang resulta. Kaya napakaganda po ng inyong decision, Miss or Sir Icar. Ayan. So, yun ang gagawin niyo. Either tansyahin niyo yung pag ninyo kung medyo sensitive ang digestive system niya, mag-slow transition kayo, or kung medyo kaya naman niya, tingin niyo, it's not going to be a problem, ito ang gagawin niyo, yung quick transition niya, alisin niyo na yung lumang dog food, you don't need it anymore, i-fasting niyo muna yung aso niyo ng 24 hours, hindi yan hindi nakakatakot yan actually. 24 hours, wala muna siyang food, pero meron siyang access sa clean, potable, drinkable water. Ayan, makakainom siya buong maghapon. 24 hours, and then papakainin mo na siya ng SDN42 pure, but only use yung right amount. Meron po tayong feeding guide, okay? Kung 6.8 kilos, papakain mo lang sa kanya during that meal is 68 grams. Ganun kakonti lang, wala pang 100 grams, wala pang isang guhit sa timbangan. Kasi po, ang rule of thumb sa SDN42, kapag papakainin niyo sa aso niyo, you only feed 1% ng body weight ng aso niyo. Halimbawa naman, ang aso niyo ay Belgian Malinois or Labrador na nasa mga 30 kilograms ang ideal weight niya. So 30 kilograms, ang 1% lang nun is 300 grams per day. Kaya yung 1 kilo mo tatagal ng more than 3 days. Ayan, kagaya ng aso ko si Logan, 36 kilograms siya. I only feed him mga 300 to 350 grams per day. Kaya yung 1 kilo ko na SDN42, good for 3 days na niya yun. Totoo yan. And also, sa second part ng tanong nyo, Sir or Ma'am Icar, only feed your dog, kung adult yan, 1 meal a day. 1 meal a day. Sabihin ng iba, wow, 1 meal a day. Grabe naman yan. Kawawa naman yung aso. No. These are dogs. These are carnivores. They are not like us. Huwag niyong ginagawang tao yung aso. Huwag niyo silang ituring na tao. Well, pwede naman natin gawin yun. Pero you have to understand that they are different species. They are a different animal. Kaya po, if you're going to treat them like humans, per se, you're not giving them justice. You're not doing them justice. You're not treating them right. Kasi iba yung needs nila, iba yung kailangan ng sistema nila, and carnivores need that rest, Kapag 24 hours nakapagpahinga yung digestive system natin. Ako nga po, 49 years old na ako, kaya I really don't need excessive nutrients. Hindi kagaya nung binata pa ako na, teenager pa ako na ang lakas ko talaga kumain. So now, at this stage, adults na tayo, we do not need too much food. Kaya 1 meal a day lang ako since 2019. 1 meal a day, may konting merienda lang before that. And I drink black coffee, walang sugars during the day. And water, ayan, very important. So, kung may tanong pa po kayo, Ma'am Icar or anybody else, available po ang SDN42 sa TikTok, Shopee, Lazada, and dealers nationwide. This is the best thing you can do for your dog. SDN42, the best dog food in the multiverse. Ayan. So maraming salamat po sa mga tanong nyo, and maraming salamat sa lahat po ng gumagamit ng SDN products namin sa Manalo K9 sa buong Pilipinas. Thank you for dealers din na nagbebenta nito sa kanilang mga lugar. If you're willing to be a distributor or dealer, message din kayo sa amin. Thank you po. Doc Abel Manalo po ito.